Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kaibigan. Tayo ngayon ay nandirito sa Davao Airport at tayo ay maglalakbay papunta ng Surigao. Nakaka-amaze lang kasi pagbaba ko dito sa airport, mula sa eroplano syempre, malinis yung airport nila, maaliwalas, at kung makikita nyo yan, no, maluwag, at ramdam mo yung good vibes na tinatawag. Kaya kudos po sa kung sino man yung namumuno dito sa Davao, nabigyan nyo ng tamang hustisya yung tinatawag na airport. Nabigyan ng tamang anyway, ayun, at palabas tayo dito. Papunta tayo ng terminal ng taxi. Kasi papunta tayo ng bus terminal naman para doon tayo sumakay papunta ng Surigao. At sabi ng aking pinsan, yung oras daw, siguro mga 7 hanggang 8 oras na biyahe mula dito sa Davao hanggang Surigao. So mahaba-habang biyahe pa yung ating gagawin. At yun nga, yung experience na naranasan ko dito, yung pagsakay ng taxi. Kasi 'di ba, yung taxi diyan sa atin sa Metro Manila, lalong-lalo na sa airport, yung mga airport taxi, nananaga sila ng presyo. Instead na gamitan nila ng metro yung kanilang mga pasahero, lalong-lalo yung mga balikbayan, mga turista, ang ginagawa nila, kinukontrata nila, at bawal na bawal dapat yun. Kaya lang, nagiging ganun yung kalakaran doon na nakakalungkot. At marami na tayong nakitang mga viral post, no, na mga ganyang senaryo na ginagawa talaga ng mga taxi airport na yan. Hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Nakakaawa lang kasi damay-damay yung impression ng tao. Ganun lahat ng taxi airport doon. Na sana baguhin yung ganong sistema. Kasi apektado lahat eh. Kaya nga nung nagkaroon ng Grab, malamang apektado sila doon sa kanilang mga pasahero, kasi maging ako, kung ako magsasakay ng taxi, pipiliin ko mag-Grab na lang ako kasi accurate yung babayaran mo eh. Hindi mo iisipin na tatagain ka sa presyo kasi nakasistema siya. So dito, sa experience ko dito sa taxi dito sa Davao, ginamitan naman nila ng metro. At ang nakakatuwa pa dito, pag alis ng taxi na sinakyan ko dito sa airport, merong inabot yung dispatcher na maliit na papel. Nakasulat doon yung mga contact number at ang kabilin-bilinan ng dispatcher na kung magkaroon daw ng problema yung driver na sinakyan ko na taxi, or kung may maiwan man akong anything dun sa kotse o taxi, kontakin lang daw yung number na nandoon. So doon pa lang, di ba, makikita natin na pinoprotektahan na nila yung kanilang mga pasahero. Binibigyan nila ng assurance na safe yung aming serbisyo rito. Good, di ba? Napakagandang sistema yan kasi makikita ng katulad ko, first experience ko yan, natuwa ka agad ako eh. So napatunayan ko yung mga naririnig ko dati na ganoon yung sistema nila dito sa Davao. Di ba? Napakaganda. Good service sa mga dayo, yung mga turista na dumadaan dyan sa Davao na yan. At ito nga guys, nandito na ako niyan sa loob ng taxi at nagkwentuhan kami dyan ng driver. Marami siyang kwento, mga good vibes na meron dito sa Davao. Alam mo yun, parang pinopromote niya talaga yung kanilang lalawigan. At makikita mo naman na good vibes naman yung lugar eh. Malinis, maaliwalas yung labas, hindi polluted,
Makikita mo marami pa ring puno, which is good. Ako gustong-gusto ko ng ganung mga tanawin eh. Nakaka-good vibes kasi nakakapagbigay ng alam mo 'yon, peaceful mind kapag ganun yung nakikita mo. At yun, mula sa Davao Airport, almost siguro mga 30 minutes yung biyahe papunta ng bus terminal. At maganda yung mga lugar nila na nadaanan namin. Nakakatuwa lang. Anyway, yun nga, nabanggit ko kanina, papunta ako ng Surigao at meron kaming family gathering doon. At taon-taon po kasi meron kaming tinatawag na reunion. Reunion po ito ng aking mga magulang, yung aking tatay. Silang magkakapatid po ay nag-organize. Sinimulan namin actually ng aking tiyuhin. I-organize yung ganitong reunion na kinopya namin dun sa dati nilang traditional sa mga nauna nilang mga kamag-anak na ginagawa sa probinsya ng Leyte, kasi taga Leyte po yung aking tatay. At ginawa namin, sinimulan namin ito sa norte kasi majority nung kapatid nila, magkakapatid ng father ko at kasama din yung tatay ko, napadpad na po, naka-base na talaga sa norte. So doon nagsimula yung reunion na yan, at bawat taon po kung sino yung ma-assign na mag-host sa kanilang magkakapatid, pinagsusumikapan talagang makadalo ang bawat miyembro o yung mga magkakapatid kasama ng kanilang mga anak, mga asawa, iba mga apo, at mabigyan ng yung reunion na yan. Nakakatuwa lang kasi alam mo yon, yung goal namin na magkaroon ng ugnayan muli yung mga magkakamag-anak, kasi nga malalayo yung mga lugar eh. Hindi perpekto ang pamilya, walang perpektong pamilya, nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng issue, pero ito yung mga pagkakataon na maayos dapat yung mga conflict na yan eh. Kaya yun yung gusto naming mangyari. Hindi perpekto yung pamilya namin, pero yung mga ganitong pagkakataon na nagkakaroon ng ugnayan eh, di ba? Nagkakaroon ng ugnayan ang bawat pamilya, which is ito yung itinuturo ng aking reliyon ng Islam. Huwag nating putulin yung ugnayan ng pagkakamag-anakan, kasi ito ay isang malaking kasalanan sa aking pananampalataya, which is good, di ba? So ito yung mga nakakatuwang pagkakataon na nangyayari, kasi yung may mga tampuhan, alam mo yon, nagkakaroon ng drama, nagiiyakan. Nakakatuwa lang kasi minsan habang pinapanood mo sila, masaya yung puso mo eh. Ramdam mo yung happiness ng puso mo. Mayroong iyakan pero alam mo yung saya eh. Ay, hindi lungkot eh. Masaya yung puso mo kapag may mga ganong pagkakataon. Kasi pili mo yung matagal na hindi nag-usap, matagal na hindi nagkaunawaan, matagal na may issue. Yung pagkakataon na kapag nag-usap dahil magkapatid yan, magkadugo yan, burado lahat eh. Parang alam mo yun, nagkaroon ulit ng connection at ramdam mo na mayroong pagmamahal sa kanilang mga puso na nandoon na nakatanim. Kasi di ba magkakapatid eh. Yun yung masarap doon na pakiramdam. So excited na ako na makita sila. By the way, yung mga kamag-anak ko na galing Norte, galing ng Metro Manila, galing ng Cavite, galing ng Leyte, nauna na sila sa akin, 5 days pa. Actually, grupo silang bumiyahe papunta ng Surigao. Ako lang yung bumiyaheng mag-isa kasi nga meron akong trabaho na obligasyon na kailangan kong tapusin, at nagpaalam muna ako sa aking boss. Nag-file ako ng aking leave para pumunta sa gathering na to. Excited na tayo syempre. Bukod dun sa gathering, excited din ako kasi first time kong makarating ng Mindanao, sa Surigao. At sabi nga ng aking pinsan na taga doon, maraming mga magagandang lugar na pwedeng pasyalan. At isa yun sa mga nakaka-excite na parte sa paglalakbay na ito. At syempre, ang isa sa mga benepisyo ng paglalakbay, ito yung karanasan na sabihin na nating walang katulad.
Ito yung mga pagkakataon na makakapagpahinga tayo, makakapaglibang tayo, at syempre makakapag-explore tayo ng mga bagong lugar at mga kultura na meron doon sa pupuntahan natin. At syempre, yung sarap ng paglalakbay, hindi lamang tungkol sa mga magagandang tanawin o kaya yung mga kilalang atraksyon kundi pati na rin dun sa mga alaala. Biruin mo yun, yung mga alaala na mararanasan na maiiwan dito sa ating mga puso. Yun yung priceless nung paglalakbay na gagawin natin. Hindi matutumbasan ng halaga yung alam mo yung saya ng puso mo. At syempre yung paglalakbay, syempre makakaranas tayo ng mga alam mo yun, mga bagong amoy sa lugar, bagong lasa ng mga pagkain, bagong mga tunog. Magbibigay sa atin yun ng mga bagong perspective at pag-unawa sa mundo. Siyempre, magkakaroon tayo ng mga bagong kakilala, makakakilala tayo at makakakwentuhan natin sila ng kanilang mga karanasan. Nakapagbibigay din tayo siyempre o nakakapag-aral tayo ng mga bagong bagay na magpapaunlad sa atin, sa ating kaalaman at kasanayan siyempre. Kaya kung may mga pagkakataon po tayo, bakit hindi natin subukang maglakbay? Maglakbay tayo kahit sa malapit na lugar. At kung meron tayong budget, dun sa malalayong lugar. Pero bilang panghuli, naalala ko ang sinabi ng hadith ng Propeta Muhammad, sumakanya naw ang kapayapaan, humigit kumulang. Na sabi niya, tayo daw na tao bilang nandirito sa mundong ito, ituring daw natin ang ating mga sarili na isang estranghero o manlalakbay lamang. Hindi tayo permanente dito sa mundong ito. Ang goal natin yung ating pupuntahan, which is ganon yung essence ng paglalakbay. Kahit gaano kaganda yung madadaanan mong lugar, iiwanan mo yan. Focus ka dun sa pupuntahan mong lugar. Yun lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.